Hanggang 70 bihag ang posibleng palayain ng grupong Hamas. Kapalit ng 5 araw na tigil putukan para makaraan ang mga tulong sa Gaza. Samantala, nakatawid na rin sa Egypt mula Gaza ang ilang asawang Palestino ng ilan sa ating mga kababayan. Live mula sa Cairo, Egypt, nakatutok si Rafi Tima. Rafi. Mag-alauna-medya ng hapon dito sa Cairo kung saan bumalik muna dito yung team ng Philippine Embassy na halos isang linggo ring nanatili sa Rafah border crossing para pangasiwaan yung paglikas ng ating mga kababayan mula sa Gaza. Naghintay pa raw sila ng isang araw sa border kung may Pinoy pang tatawid pero lumalabas na huli na yung grupo ni Mahmoud at Nadia na siyang huling nakatawid sa border noong isang araw. Kagabi naman lumipad na patungo dyan sa Pilipinas ang bahagi ng pangalawang batch na kinabibilangan ng mga naiwang pamilya mula sa unang grupo ng mga Pinoy na nakatawid ng border. Di pinilusot sa Egypt side ang Rafah border crossing nitong Biyernes kaya nahiwalay sa kanyang Pilipinang asawa at 2 anak ang Palestinian University professor na si Dr. Tarek Abaid. Pero nakalusot siya nitong Sabado kaya muli sila nagkita ng pamilya. Pero nagkahiwalay ulit dahil una nang umuwi sa Pilipinas ang kanyang mag-anak. Ngayong araw siya naman ang uuwi sa Pilipinas. It's a bad experience. Even my kids, I think they become abnormal. They need some adjustment. Ngayon, excited siya para sa bagong buhay nila ng pamilya sa Pilipinas. Wala na raw siya halos babalikan sa Gaza matapos masira ang tahanan at maging kanyang pinagtuturoang universidad. I love Philippines too much. I feel I belong to them. Ang pamilya Alabadla naman, bagamat walang kasiguruhan kung saan titira sa Pilipinas, masaya pa rin ligtas na silang buong mag-anak. Nagpapasalamat sila sa mga taga-Philippine Embassy sa Jordan na siyang nag-coordinate ng kanilang paglikas. Lahat sila hindi ka namin nila pinababayaan lahat kami po. 24 hours na sila ay nagmo-monitor po sa amin. Kaya mabuhay ang Pilipinas po. Mga Pinoy mismo na galing o nasa Gaza pa ang nakaranas ng epekto ng operasyon ng Israel. Kahit pa mga pinagkukutaan ng mga teroristang Hamas ang umano'y target ng mahigit 4,000 na nitong airstrike. Mga sibilyan naman ang karamihan sa mahigit 11,000 nasawi. Kabilang kasi sa mga napulbos ay mga refugee camps at mga ospital. Kaya ang isang Pinoy medical staff ng Doctors Without Borders na unang nakatawid sa Rafah border crossing, gustong idagdag ang munti niyang boses sa mga nanawagan ng ceasefire o tigil putukan. The situation there is horrible. No access to healthcare because of bombardment of roads, bombardment of ambulances, and including hospitals. I urge everyone, as a collective voice, to continue voice out ceasefire in Gaza and to continue to uphold the humanitarian law. Maging si US President Joe Biden sinabing dapat protektahan ng mga ospital. Lalo't base mismo sa isang video na inilabas ng Israel, may mga senyales nga na may mga bihag nga sa basement ng isang ospital. Sa tala ng Israel, mahigit 200 lahat ng bihag ng Hamas. Handa raw ang Hamas na magpalaya ng hanggang 70 bihag, kapalit ang 5 araw na ceasefire. تتضمن أن نفرج عن 50 من النساء والأطفال المحتجزين في غزة وقد يصل العدد في نهاية المطاف إلى 70. Sa ngayon, lalo pang kinukulang ang supply sa Gaza, kabilang ang tubig at pagkain. Kaya may ilang Palestinong nangangambang baka mauwi na sila sa pagkain ng dahon. Sabi mismo ng United Nations, lives in Gaza are hanging by a thread due to depleting of fuel and medical supplies. Also, access to water and food has become more and more difficult for those remaining. Nagpasa na rin ng resolusyon ng United Nations General Assembly para kondenahin ang paglalagay ng Israel ng mga settlement sa mga itinuturing na teritoryo ng mga Palestino, kabilang sa East Jerusalem at Syrian Golan. Kabilang ang Pilipinas sa 144 na bansa ang pumabor dyan. 6 naman ang kumontra, kabilang ang Amerika. Ngayong gabi, Emil, oras dito sa Cairo, nakatakda namang lumipad ang third batch ng mga Pinoy patungo dyan sa Pilipinas. 13 sila kasama ang 6 ng mga Palestinong kaanak at asawa. May 2 lang na maiiwan dito, ang isang Pilipino at kanyang amang Palestino na may kondisyon sa puso na kailangan munang maghintay ng ilang araw bago payagang makabiyahe. Siyempre, narito rin si Sarah, kanyang anak at yung kanyang ina. Kung matatandaan, siya yung buntis na kabuanan na nang lumikas mula sa Gaza at ngayon nanganak na ng malusog na batang lalaki na pinangalanan niyang si Joud o Generosity sa salitang Arabic. Isang magandang balita sa gitna ng mga nakakalungkot na balita mula sa Gaza. At yan pa rin ang latest mula rito sa Cairo. Emil? Maraming salamat, Rafi Tima. Nag-uulat mula po sa Cairo, Egypt.
Mga kapuso, samahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.